Okay, mga katits, kumusta po kayong lahat at magandang araw po sa inyo, no, mga katits. Mayroon pong isang katits na nag-message sa atin. So nga lang, di na natin ini-screenshot yung message kasi bawal pala yan, mga katits, no? Pwedeng ma-restrict po yung account natin kapag lagi tayong nagpo-post ng mga screenshot messages. Okay, so ang tanong ni Katets ay alin po yung maganda gamitin? Horizontal one ba at Japanese one? Kasi mayroon din siya nakikita na ang Japanese one ay ginagawang horizontal yung paggamit. Okay, siguro mayroon talaga ang mga nagbibideo na ang kanilang Japanese one ay ginawang horizontal yung paggamit. But anyway, ang horizontal one po, mga katits, ito po yung sa akin. Di po magagaya. And then tungkol naman sa tanong mo, katits, sa akin personally, mas maganda ang horizontal one compared dun sa Japanese one. Dahil sa horizontal one, mayroon siyang motion na pwede nating pagbabasihan na ito po ay kaya sa mano-mano, kumbaga hindi malalim, hindi gaanong malalim, no? At malalaman din natin sa motion ng horizontal one kung ito ba ay large or medium deposit. So sobrang malalim, malalaman natin gamit nito. Okay, so sa survey, ang dinadala ko po ito at multirad, no? Pagkuha ng detection sa multirad, may method naman na pwedeng gamitin o pwedeng i-apply para makuha yung deepness gamit ang multirad, no? At itinuro ko na rin yan sa ibang client na interesado, no? And then ang unang-una na gumamit sa method yan ay taga Cotabato, no? 15 feet yata na hukay nila yung mga buto at yung mga kalabira. So effective ang method na yan. Kaso nga lang, kapag dikit-dikit yung deposit, mahirapan ka sa ganong method, no? Kaya lagi ko po itong dala, itong horizontal one, kapag mayroong isang operation o sino-survey. So, madali kasing malaman. Halimbawa, tatlong magkatabi na deposit, mayroon ka nito, malalaman mo agad na itong isa ay kaya lang po ito sa mano-mano, no? At itong dalawa ay belong po ito sa medium o large deposit, no? So malalaman kung sa panahon ngayon mayroon ng mga scanner. Nung unang mga treasure hunter na talagang unang nakadiscovery paano i-retrieve gamit ang mga detector, manual locator, ito po yung kumbaga scanner nila, no? At ito po yung pinaka secret, no, kung bakit hindi sila nahirapan na hanapin yung mas mababaw lang, no? Halimbawa, tatlong deposit, minsan kasi tatlong deposit talaga tatlong naka-triangle tapos mayroon pang isang hiwalay, no? Sa isang area lang yan. So yun, minsan ganun ang pattern, no? Tatlong magka-triangle tapos isa dyan ang mababaw, tapos mayroon pang isa na hiniwalay, no? Distansya ng kunti, halimbawa distansya ng sa mga 20 meters, no? Or 10 meters, ganun. Pamagitan nito, magkaroon ka agad ng idea. So tungkol sa tanong mo, katits, ulitin ko po, mas dito po ako, no? Mas ganahan po ako sa horizontal one. And then tungkol dun sa sinabi mo ang Japanese one ay mukhang ginamit na pa horizontal, sa kanila na po yan, no? Kung ang Japanese one ay pwede mong itutok, ang horizontal one ay ganun din, no? Kung ang Japanese one ay pwede mag-searching, ang horizontal ay ganun din, no? Ngunit ang pinopromote natin ngayon, mga katets, ay per long range detector, no? Dahil may nakausap din tayo na mayroon silang detector, hindi galing sa atin yung detector nila kasi yung mga may baterya yon,
And then nalubat na lang mula nang nabili nila, nalubat na lang, nasira na lang yung battery, yung hukay nila hindi pa tapos. At yun nga, dahil single po, iikot, lahat na single talaga iikot yan, nahirapan silang tumbukin kung saan na side dun sa hukay nila. Kaya inirecommend ko talaga ang Furlong Range Locator, lalo na pagdating sa ilalim, hindi po nalilito o naliligaw ang Furlong Range Locator. Okay, so tungkol naman sa ah, mababaw at malalim, ito po yung dinadala natin mga katets, no? Okay, so meron tayong isang client dati, mga military po yan, pulis at militar sa pagkakaalam ko. Ang kanilang grupo ay una nilang binili is Furlong Range Locator, second is Multirad, and then panghuli ito, no? And then saka sila nag-operasyon. Nalaman natin na naka-retrieve sila doon sa unang hukay nila, kasi nagmi-message sa atin nagpatulong siya dahil yung na-retrieve nila na titanium na 10 kilos sobra ay kukunin lang ng 1M bawat kilo, at mayroong agent o ahente na babawasan ng kalahati. So nagtanong siya sa akin kung mayroon ba akong buyer sa titanium, no? So yun po, at sila po yung unang nag-order ng horizontal one at nakabinggo agad. So mayroon na po tayong nabahagian nito. Kaya po ito di natin di tayo madalas nagpo-post nito, dahil nga ito po ay kumbaga isang secret po. Ayaw kasi ng ayaw ng nagbigay ng pattern nito na ibahagi natin ito. Kaso nga lang medyo matagal-tagal na yung panahon na hindi na po sila nagparamdam, kaya naisipan natin na ibahagi natin. And then mayroong beses din na may nabasa ako na nagpo-post yan ng horizontal one, pinapangalanan talaga niya na mayroon silang horizontal one, at pagtingin ko doon sa account ID ko naman client, kaya naisip ko na baka ipiki na naman ang horizontal one katulad ng mga long range locator. So ngayon mga katets, wala po tayong stock sa horizontal one, no? Ang may stock po tayo sa Furlong Range at Multirad detector, yun po ang meron po tayong stocks. And then kung gusto mong mag-order nitong horizontal one, kung sino po yung gustong mag-order, ay mid to order na po tayo, no? Hindi na po tayo gagawa, i-stock natin tapos mag-post tayo, hindi na po, no? Dahil po ito po ay kumbaga ito po ay isang secret tools, no? Secret tools po ito. Pwede itong pangsukat kung gaano kalalim, and then pwede din itong gawing pangtutok kung saan yung items, no? Kumbaga kung mayroon ka nito, may second opinion yung Furlong Range Locator natin. Okay, and then yung single Multirad detector mga katets, kung yun lang po ang kaya mong bilhin, make sure na wala pang naumpisahan na hukay, wala pang hukay, no? Para makuha mo, or may turo natin kung paano talaga kunin ang tamang dimension ng detection para diretso tumbok mo. Huwag kayong maniwala doon sa mga trabaho na sinking tapos may paganyan, paliko-liko, wala na yan. Kung mayroon mang patanel, yan po ay tawag na packet, no? Chamber na po yan, diretso na, di na gaanong malayo, no? Hindi na gaanong lalayo ka doon sa inumpisahan mong hukay, na pagdating mo dito ay papunta ka pa doon palalim pa tunnel, hindi na gaanong layo. Okay, so nandito na lang po. Maraming salamat po mga katets. Bye bye and God bless. Sa nagtanong, sana po ay nasagot ko po ng maayos or naging satisfied ka sa sagot natin. Okay, bye bye.